Ako ang nag-ayos ng kanyang belo, pero iba ang nagsuot ng singsing. Sa harap ng dambana, nakatayo ang lalaking minahal ko ng buong puso. Si Denzel, hindi bilang akin, kundi bilang pag-aari ng babaeng sumira sa amin. Tinitingnan nila ako ng may awa, may panghuhusga. Sayang, bulong ng mga tsismosa sa paligid, pero hindi nila alam. Ang bawat ngiti ko ay isang piraso ng basag na salamin na pilit kong nilulunok upang hindi magasgasan ang aking lalamunan. Ngayong gabi, hindi kasal ang magaganap sa lugar na ito, kundi isang paniningil. Gusto ko, ikaw ang mag-organize ng kasal namin. Dahil ikaw lang naman ang nakakakilala sa kanya, gaya ng pagkakakilala ko. Dumaos-dos ang makintab na wedding invitation sa ibabaw ng glass table at huminto tepat sa harap ng nanginginig na mga kamay ni Yaisoria. Ang bawat salitang binitiwan ng babaeng nasa kanyang harapan ay tila mga pinong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib isa-isa, dahan-dahan, hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Nasa opisina siya, ang lugar kung saan siya itinuturing na reyna ng mga kasalan, ang bamoy ko din men na lumilikha ng happy ending para sa iba. Pero sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na hinahatulan ng kamatayan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Yaisoria sa lumang fountain pen sa ilalim ng mesa, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa nakaraan. Namumuti na ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakakuyom. Tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit at galit na nais kumawala sa kanyang lalamunan. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang iwan siya ng lalaking minahal niya ng higit sa sarili. At ngayon, ang babaeng dahilan ng lahat ng iyon ay nakatayo sa harap niya, nakangiti ng matamis ngunit puno ng lason. Carissa! Pabulong na sambit ni Isoria. Pinipilit patatagin ang boses kahit na ang totoo ay gusto na niyang gumuho. Marami pang ibang wedding planner sa Makati. Bakit ako pa? Bago pa man makasagot si Carissa, bumukas ang pinto ng opisina. Hindi ito bumukas ng may kalabog, kundi ng may bigat na tila pasan ng sino mang nagtulak nito. Pumasok si Denzel. Ang mundo ni Yaisoria ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay nasa harapan na niya ulit. Ngunit hindi ito mukhang groom na sabik sa kasal. Payat siya. Ang dating matipunong pangangatawan ay tila kinain ng matinding pagod at lungkot. Malalim ang mga mata niya at may mga anino sa ilalim nito na nagkukwento ng mga gabing walang tulog. Tila siya isang multo ng lalaking minahal ni Isoria noon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang segundo ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigawan. Nakita ni Yaisoria ang gulat sa mga mata ni Denzel na mabilis na palitanan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Takot, pagsisisi, o baka naman awa. Akmang magsasalita si Denzel, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tinig. Bago pa man siya makahakbang palapit, mabilis na kumapit si Carissa sa braso ni Denzel. Ang mga kuko nito ay halos bumaon sa coat ng lalaki. Tila isang babala na bawal itong makawala. Look honey, pumayag na si Yaisoria. Masayang wika ni Carissa habang hinihimas ang braso ni Denzel. Sadyang ipinapakita kay Yaisoria ang sing-sing na kumikinang sa kanyang daliri. Di ba exciting? Matutuloy na rin ang dream honeymoon natin sa Palawan. Yung lugar na paborito niyo dati, di ba Yaisoria? Parang may bumabarang bubog sa lalamunan ni Yaisoria. Ang Palawan, ang lugar kung saan nangako si Denzel na pakakasalan siya. Ngayon, gagamitin yon ng babaeng ito para ipamukha sa kanya na wala na siyang lugar sa buhay ni Denzel. Nanatiling tahimik si Denzel. Yumuko lang ito. Tila isang sunod-sunurang bata na takot mapagalitan. Ang Denzel na kilala ni Isoria ay matapang, may prinsipyo at hindi nagpapadikta. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila basag na. Sa gitna ng tensyon, napako ang tingin ni Denzel sa kamay ni Isoria na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang maliit na peklat sa gilid ng palad nito.
ang peklat na nakuha ni Isoria sa pagluluto ng paborito nitong sinigang noong 3rd anniversary nila. Saglit na lumambot ang mukha ni Denzel. Ang mga mata niya ay napuno ng lungkot at pangungulila. Akmang aabutin niya ang kamay ni Isoria. Isang kilos na tila dala ng muscle memory ng kanilang nakaraan. Napansin ni Isoria ang tangkang iyon. Mabilis niyang iniwas ang kanyang kamay at itinago ito sa ilalim ng mesa. Muling kinuyom ang fountain pen hanggang sa masaktan siya ng metal nito. Ayaw niya ng awa, lalo na mula sa lalaking dumurog sa kanya. Hindi ko matatanggap ang project na ito, Carissa, mariing sabi ni Isoria. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo ang desisyon. Full booked na kami hanggang next year. Tumawa ng mahina si Carissa, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng kaunti. Inilapit ang mukha kay Isoria habang ang kamay ay nanatiling mahigpit na nakakapit kay Denzel. Huwag ka nang magpakipot, Isoria. Alam nating pareho na kailangan ng kumpanya mo ang impluwensya ng pamilya ko. Bulong ni Carissa, sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang boses niya ay naging matalim at mapanganib. Kapag tumanggi ka, mawawala ang malaking partnership ng mga Velarde sa events company nyo. Siguradong babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. At saka, ayaw mo namang madismaya si Denzel, hindi ba? Lalo na ngayon. Binalingan ni Carissa si Denzel at tiningnan ito nang may makahulugang tingin, tila may ipinapaalala. Nakita ni Isoria kung paano nanigas ang panga ni Denzel. Ang mga kamay ng lalaki ay nakakuyom sa gilid, nanginginig sa pagpipigil. Please, Isoria. Ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Denzel. Ang boses niya ay basag, paos, at punong-puno ng pagsusumamo na hindi para sa kasal, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Tanggapin mo na. Natigilan si Isoria. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito o kahit man lang sabihin kay Carissa na huwag siyang pilitin. Pero ito siya. Nakikiusap na tanggapin niya ang trabahong papatay sa kanya ng paulit-ulit. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso niya at pinipira-piraso. Napapikit si Isoria, nilulunok ang natitirang dignidad at ang luhang nagbabadyang tumulo. Wala siyang choice. Ang kumpanyang ito ay hindi lang sa kanya. Ito ang buhay ng kanyang mga empleyado at pangarap ng kanyang namayapang lola. Tumango siya ng marahan, isang tango na sapat na para silyuhan ang kanyang kapalaran. Sige, bulong niya, halos hindi marinig. Gagawin ko. Ngumiti si Carissa ng matagumpay, parang isang batang nakuha ang laruang ipinagkait sa iba. Hinila niya si Denzel palabas ng opisina nang hindi man lang nagpapasalamat. Naiwan si Isoria sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina. Ang pamilyar na amoy ng kape at mga bulaklak ay biglang naging nakasusulasok. Napaupo siya ng dahan-dahan. Ang mga tuhod ay tila naging tubig. Mula sa bintana, tanaw niya ang likod ni Denzel habang naglalakad palayo. Nakayuko, tila pasan ang daigdig. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan, habang ang fountain pen sa kanyang kamay ay halos bumigay na sa higpit ng kanyang hawak. Bakit hinayaan mong maging ganito tayo, Denzel? At bakit? Bakit ang mga mata mo ay sumisigaw ng saklolo habang ang bibig mo ay nagtutulak sa akin palayo? Malamig ang hangin sa loob ng exclusive bridal boutique. Ngunit para kay Isoria, ang lamig na yon ay hindi nagmumula sa aircon, kundi sa mga matang nakamasid sa kanya. Napapaligiran siya ng naglalakihang salamin. At sa bawat anggulo, nakikita niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa paanan ni Carissa Velarde. 3 oras na silang naroon para sa final fitting ng wedding gown at sa bawat sandali, tila sinasadya ni Carissa na pahabain ang paghihirap. No. Hindi pa rin pantay, Isoria.
Reklamo ni Carissa habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkadismaya. Hinawakan niya ang laylayan ng mamahaling tela at marahas na hinila ito, dahilan para mapasubsob ng bahagya si Isoria. Ayusin mo naman. Masyadong masikip sa bewang. Hindi ako makahinga. Gusto mo ba akong patayin bago ang kasal? Napabuntong hininga ng malalim si Isoria. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumatagos sa manipis na tela ng kanyang pantalon, direktang kumikirot sa kanyang mga tuhod na kanina pa nakadikit sa semento. Ilang ulit na niyang inayos ang pleats ng saya, ngunit para kay Carissa, laging may kulang, laging may mali. Sorry Carissa, aayusin ko ulit. Mahinahong sagot ni Isoria. Bagaman ang totoo ay gusto na niyang tumayo at iwanan ang lahat ng ito. Kinuha niya ang spelding at muling sinimulan ang pagtatahi sa laylayan. Ang bawat tusok ng karayom ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang sumasakit na ulo. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang paggalaw ni Denzel. Kanina pa ito tahimik sa isang sulok, nakatayo na parang estatwa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa nakaluhod na figura ni Isoria. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na sumayad sa sahig. Nagulat si Carissa at napatingin sa salamin. Nakita niya si Denzel na marahas na itinulak ang isang maliit na velvet stool palapit kay Isoria gamit ang kanyang paa. Hindi nagsalita si Denzel, ngunit ang mensahe ng kanyang kilos ay malinaw. Umupo ka. Huwag kang lumuhod. Natigilan si Isoria. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadala ng pamilyar na init sa kanyang dibdib. Ang uri ng pag-aalaga na akala niya ay nalimutan na ng lalaking ito. Ngunit mabilis na nagdilim ang mukha ni Carissa. Isang peking tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. How sweet naman ang fiancé ko. Pero hon, sanay naman si Isoria sa hirap, di ba? That's part of her job. Binabayaran natin siya para maging perfect ang lahat. Hindi sumagot si Denzel. Nanatili ang kanyang panga na nakakuyom at ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ay nakakumo ng mahigpit. Kita ni Isoria ang pagpigil sa kanyang anyo, tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Dahil sa tensyon at pagod, nanginginig ang mga kamay ni Isoria habang pilit na tinatapos ang tahi. Sa isang maling galaw, bumaon ang matalim na dulo ng karayom sa kanyang daliri. Napasinghap siya sa sakit at mabilis na inilayo ang kamay. Ngunit huli na. Namukadkad ang isang maliit na patak ng dugo, kasing pula ng rosas, sa dulo ng kanyang daliri. Muntik na itong tumulo sa mamahaling tela ng gown. Isoria! Ang boses ni Denzel ay puno ng pag-aalala. Mabilis pa sa kidlat, humakbang siya palapit. Akmang aabutin ang nasugatang kamay ni Isoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot na makita siyang nasasaktan. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat, biglang humawak si Carissa sa kanyang ulo at sumandal ng mabigat kay Denzel. Hon, I feel dizzy. Daing ni Carissa sa tinig na sadyang pinalambing at pinahina. Parang hihimatayin ako sa sikip ng gown na to. Napahinto si Denzel sa ere. Tiningnan niya si Isoria na ngayoy nakayuko at pilit na pinipigil ang pagdurugo gamit ang isang tissue at pagkatapos ay tiningnan ng babaeng nakakapit sa kanya. Ang pagtatalo sa kanyang mukha ay kitang-kita. Ang pagnanais na tulungan si Isoria laban sa obligasyong alalayan si Carissa. Sa huli, ang obligasyon ang nagwagi. Inalalayan ni Denzel si Carissa paupo sa sofa. Kukuha lang ako ng tubig. Paalam ni Denzel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Isoria bago siya tumalikod. Habang nagkakagulo ang mga assistant ng shop para paypayan si Carissa, naiwan si Isoria sa kanyang pwesto. Ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri ay wala kumpara sa hapdi ng pagkakabaliwala. Mabilis niyang niligpit ang kanyang mga gamit. Gusto na niyang umalis. Hindi na niya kaya ang bigat ng hangin sa silid na yon. Pumasok si Isoria sa fitting room para kunin ang kanyang bag. Sa katahimikan ng maliit na kwarto, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Nang lumingon siya,
Nakita niya si Denzel na nakatayo sa may pintuan. Hawak ang isang baso ng tubig, ngunit hindi para kay Carissa. Muli silang nagkatitigan. Walang ibang tao sa paligid. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi at mga damdaming pilit ibinabaon. Humakbang si Denzel ng isa palapit. Ang kanyang boses ay halos pabulong, nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang lalamunan. Kaunting tiis na lang. Kumunot ang noo ni Yesoria. Anong ibig niyang sabihin? Tiis? Para sa ano? Para matapos ang kasal? Para tuluyan na siyang mawala sa buhay nito? Bago pa man makapagtanong si Yesoria, narinig nila ang matinis na pagtawag ni Carissa mula sa labas. Denzel, where's my water? Agad na nagbago ang anyo ni Denzel. Ang panandaliang lambot sa kanyang muka ay napalitan muli ng maskara ng isang martir. Tinalikuran niya si Yesoria nang walang paliwanag at bumalik sa kanyang obligasyon. Naiwang tuliro si Yesoria. Ang mga salitang iyon ay parang isang palaisipan na lalong gumugulo sa kanyang isipan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng butik. Nang hindi na nagpapaalam, tumatakbo palayo sa sakit na dulot ng presensya ng dalawa. Pagdating sa kanyang sasakyan, nanginginig pa rin ang mga kamay ni Yesoria habang hinahanap ang susi sa loob ng kanyang bag. Doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi pamilyar. Isang makapal na sobre na wala doon kanina. Wala itong selyo, wala itong pangalan. Binuksan niya ito sa ilalim ng madilim na ilaw ng parking lot. Sa loob ay may isang lumang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Yesoria at napatakip siya ng bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. Litrato ito ni Leviticus, ang namayapang kapatid ni Denzel. Nakahiga ito sa hospital bed, maputla at walang buhay. Ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Yesoria. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Magulo at tila isinulat ng nagmamadali. Hindi inatake sa puso si Livy. Pinatay siya. At ikaw ang susunod. Ang papel ay dumulas mula sa nanginginig na mga daliri ni Yesoria at dahan-dahang bumagsak sa sahig ng sasakyan, kasabay ng pagbagsak ng katahimikan ng gabi sa kanyang paligid. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Velarde na tila bibig ng isang halimaw na handang lumamon ng sinumang mga has pumasok. Kahit tanghaling tapat, balot ng madilim na aura ang buong paligid. Ang matatayog na pader ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi dapat mabunyag, at ang hangin ay may dalang lamig na tumatagos hanggang sa buto, salungat sa init ng panahon. Humigpit ang hawak ni Yesoria sa strap ng kanyang bag habang naglalakad siya sa mahabang driveway. Narito siya para sa ocular inspection ng reception venue, ngunit ang pakiramdam niya ay pumapasok siya sa isang libingan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na baldosa ay lumilikha ng tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na hardin. Pagpasok niya sa main hall, sinalubong siya ng karangyaan na walang buhay. Ang mga chandelier ay kumikinang ngunit hindi nagbibigay ng init. Ang mga painting sa dingding ay mga mukha ng mga ninuno ng Velarde na tila nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Yesoria ang isang matandang kasambahay na may pasan na mabigat na silver tray. Mabagal ang lakad nito, tila hirap na hirap sa bawat hakbang. Nakilala niya ito agad, kahit nakatalikod. Si Manang Sol, ang dating yaya ni Denzel noong bata pa ito, na sumama sa kanya nang lumipat siya sa poder ng mga Velarde dahil sa utang na loob. Manang Sol, tawag ni Yesoria. Ang boses ay puno ng pagbati at pagkasabik. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang magtama ang kanilang paningin, nanlaki ang mga mata ni Manang Sol na para bang nakakita ng multo. Nanginig ang kanyang buong katawan. Dahilan? Upang mawalan siya ng balanse. Dumulas ang silver tray mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Bumagsak ito sa marmol na sahig, lumikha ng isang matinis at basag na tunog na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagkalat ang mga bubog ng baso
at tumapo ng tubig sa paanan ni Isoria. Hindi gumalaw si Manang Sol. Nakatitig lang ito kay Isoria. Ang mga labi ay nanginginig sa takot na hindi maipaliwanag. Ano na naman ba ito? Ang matinis na sigaw ni Carissa ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Pababa ito, ang takong ng kanyang sapatos ay mariing humahampas sa bawat baitang, tila bawat hakbang ay isang banta. Manang Sol! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat? Bulyaw ni Carissa paglapit nito. Wala siyang pakialam kung nasugatan ang matanda. Ang tatangan niyo talaga dito sa bahay. Alam niyo bang mas mahal pa ang basong yan kaysa sa buhay niyo? Dali-daling lumuhod si Manang Sol upang pulutin ang mga bubog gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, hindi alintana ang panganib na masugatan. Sorry po, Ma'am Carissa. Hindi ko po sinasadya. Nagulat lang po ako. Mangyak-ngyak na sagot ng matanda. Hindi nakatiis si Yisoria. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Manang Sol at hinawakan ang kamay nito upang pigilan sa pagpulot ng matatalim na bubog. Tama na, Manang. Masusugatan po kayo. Malumanay na sabi ni Yisoria. Pagkatapos ay tumingala siya kay Carissa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na pilit niyang pinipigil. Carissa, aksidente lang ang nangyari. Matanda na si Manang Sol. Hindi mo siya dapat sinisigawan ng ganyan. Umismid si Carissa. Nakapamaywang habang tinitingnan silang dalawa na parang mga insekto. Oh, look at you. The saint returns. Huwag kang umarte na parang nasa teleserye tayo, Isoria. You are here to work, not to save the world. Linisin niyo yan. Tinalikuran sila ni Carissa at naglakad patungo sa garden, iniwan silang nakaluhod sa sahig. Nang masigurong wala na si Carissa, mahigpit na hinawakan ni Manang Sol ang kamay ni Isoria. Ang palad ng matanda ay magaspang at malamig. May isiniksik ito sa palad ni Isoria, isang bagay na gawa sa tela. Iha, bulong ni Manang Sol. Ang boses ay garalgal at puno ng takot habang lumilinga sa paligid. Bakit ka pa bumalik? Hindi mo alam ang pinapasok mo. Tiningnan ni Yisoria ang bagay na nasa kanyang palad. Isa itong panyo. Luma na ito at kupas, ngunit pamilyar na pamilyar kay Yisoria ang borda sa gilid nito. Ang inisyal na L.A. kay Leviticus Alcaraz. Ito ang panyong iniregalo niya sa kapatid ni Denzel noong huli silang magkita bago ito namatay. Ngunit may kakaiba sa panyo. May mantsa ito ng isang kulay na hindi karaniwan, isang mapusyaw na lila na tila natuyong likido, at may amoy na matapang at kemikal na nanunuot sa ilong kahit luma na ito. Manang, ano ito? Bakit nasa inyo ang panyo ni Kuya Levi? Tanong ni Isoria. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mas lalong humigpit ang hawak ni Manang Sol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Itago mo yan. Yan ang hawak niya noong gabing nawala siya. Narinig ko sila, Isoria. Narinig ko ang pagtatalo. Hindi aksidente ang nangyari. Pinatay siya. Bago pa makapagtanong ulit si Isoria, narinig nila ang mga yabag na papalapit. Mabilis na tumayo si Manang Sol at nagmadaling naglakad patungo sa kusina. Iniwan si Isoria na tuliro at hawak ang panyong tila bumibigat sa kanyang palad. Hindi mapakali si Isoria. Ang impormasyon ay tila isang bombang sumabog sa kanyang isipan. Kailangan niyang huminga. Tumakbo siya palabas patungo sa dulong bahagi ng hardin, sa isang liblib na lugar na natatakpan ng matataas na hedge at mga gumamela. Sumandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang hangin ay mabigat sa kanyang dibdib. Ang litrato sa kanyang sasakyan, ang babala, at ngayon ang panyo ni Leviticus. Lahat ay nagtuturo sa iisang nakakatakot na katotohanan. Biglang may humablot sa kanyang braso at hinila siya sa mas madilim na sulok ng hardin. Napasinghap si Isoria at akmang sisigaw. Ngunit mabilis na tinakpan ng isang malaking palad ang kanyang bibig. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at tabako ay bumalot sa kanya. Si Denzel.
Nakatayo ito sa harap niya. Sobrang lapit na nararamdaman niya ang init ng katawan nito at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito. Tinanggal ni Denzel ang kamay sa bibig ni Isoria, ngunit hindi siya lumayo. Ikinulong niya si Isoria sa pagitan ng kanyang mga bisig na nakatuon sa pader. Ang mga mata ni Denzel ay puno ng halo-halong emosyon, takot, galit at isang matinding pagnanasa na matagal nang ibinaon. "Ano ba, Denzel? Bitawan mo ako!" Pabulong na sigaw ni Isoria. Pilit na nagpupumiglas. "Shh!" Saway ni Denzel. Ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa mukha ni Isoria. Tumingin siya sa paligid na parang may inaasahang manonood. "Makinig ka sa akin, Isoria. Please, kahit ngayon lang." Tumigil si Isoria. Nakita niya ang panginginig sa mga kamay ni Denzel. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na naging ganito sila kalapit. Naaamoy niya ang lungkot sa hininga nito. "Bakit ka nandito?" tanong ni Denzel. Ang boses ay basag. "Bakit tinanggap mo ang trabahong ito? Hindi mo ba alam na mapanganib si Carissa? Mapanganib ang pamilyang ito?" "Wala akong choice, Denzel," sumbat ni Isoria. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ikaw ang nagdala sa akin dito. Ikaw ang nananahimik habang pinaglalaruan nila ako." Di umiling si Denzel. Ang mukha ay lukot sa sakit. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Isoria. Ang hawak niya ay mahigpit, desperado. "May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko ito para protektahan ka." Mariing bulong ni Denzel. Tinitigan niya si Isoria ng diretso sa mga mata. Tila sinusubukang iparating ang lahat ng katotohanan sa pamamagitan ng titig lamang. Dahan-dahang inilapit ni Denzel ang kanyang noo sa noo ni Isoria. Napapikit si Isoria. Ang init ng balat ni Denzel ay tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang sistema. Ginigising ang mga alaala ng pagmamahal na pilit niyang pinapatay. Sa sandaling iyon, gusto niyang magtanong, gusto niyang sumbatan ito, pero gusto rin niyang yakapin ito. "Makinig ka," bulong ni Denzel. Ang hininga ay mainit sa pisngi ni Isoria. "Umalis ka na, habang pwede pa. Huwag kang maniniwala sa kahit na sino sa bahay na ito." Bumukas ang mga mata ni Isoria at tinitigan ang lalaking nasa harap niya. "Kahit sa'yo?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denzel. Isang ngiti na punong-puno ng sariling pagkamuhi. "Lalo na sa akin," sagot niya, "dahil ako ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay mo." Bago pa man makasagot si Isoria, biglang may narinig silang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng hedge. Mabilis na lumayo si Denzel. Ang maskara ng pagiging malamig ay muling suot sa kanyang mukha. Iniwan si Isoria na nakasandal sa pader. Ang puso ay kumabog ng mabilis sa takot at pagkalito. Pag-uwi ni Isoria sa kanyang apartment, ang katahimikan ng gabi ay tila may dalang bigat na gumagapang sa bawat sulok. Ang mga salita ni Denzel, lalo na sa akin, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang palaisipan na wala siyang makitang kasagutan. Inilapag niya ang panyo ni Leviticus sa ibabaw ng kanyang mesa sa ilalim ng liwanag ng lamp. Ang mapusyaw na lilang mantsa ay tila isang hiwagang kailangan niyang mabuksan. Hindi na siya ang Isoria na naghihintay lang na saktan. Nagbago na ang lahat. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig, kundi tungkol sa isang buhay na posibleng kinitil ng walang hustisya. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina, dumaan siya sa isang maliit at pribadong laboratorio sa isang eskinita sa Maynila. Isang kaibigan niya ang nagmamay-ari nito, isang taong mapagkakatiwalaan niya. Iniabot niya ang panyo, maingat na nakalagay sa isang ziplock bag. "Tingnan mo kung anong substance ito, please. It's urgent." Pakiusap niya, ang boses ay seryoso at determinado. Maghapon siyang balisa sa opisina. Ang mga kulay ng bulaklak at mga disenyo ng imbitasyon ay tila nawalan ng saysay.
Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mga anino sa mansyon ng mga Velarde. Kinailangan niyang bumalik doon para kunin ang final guest list, isang dahilan na ginamit niya para muling makapasok at magmasid. Nadatnan niya ang mansyon na mas tahimik kaysa dati, isang katahimikan na nakakabingi at puno ng tensyon. Papunta na sana siya sa study room kung saan naghihintay si Carissa nang marinig niya ang mga boses na nagmumula sa nakasarang pinto ng library. "Hindi ko na kaya ito, Don Arturo." Ang boses ni Denzel. Puno ito ng galit at pagod, isang tono na hindi pa naririnig ni Yai Surya mula sa kanya. Mabilis na nagtago si Surya sa likod ng isang malaking vase sa pasilyo. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Tumahimik ka, Denzel." Ang malakas at may awtoridad na sagot ng ama ni Carissa, si Don Arturo Velarde. "May usapan tayo, may kontrata tayong pinirmahan. Huwag mong kalimutan na ang pamilya niyo ay may utang na dugo sa amin." "Utang na dugo? Kontrata?" Naguluhan si Isoria. Anong ibig sabihin ng mga yon? Pero hindi kasama sa usapan na sasaktan niyo si Isoria. Sigaw pabalik ni Denzel. Gagamitin niyo siya para lang pagselusin si Carissa? Para lang paglaruan? Tao siya, Don Arturo, hindi laruan. "Wala kang pakialam sa kanya." Ang mariing sagot ng matanda. "Ang tanging responsibilidad mo ay pakasalan ng anak ko at ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Kapag hindi mo ginawa yan, alam mo na ang mangyayari. Ang pagpapagamot ng nanay mo, madaling itigil yan. At ang kaso ng kapatid mo, madaling buksan ulit yan at idiin ang kung sinong gusto naming idiin." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isoria. Ang nanay ni Denzel na may sakit. Ang kaso ni Leviticus. Lahat ay hawak sa leeg ng mga Velarde. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Denzel ay hindi isang duwag na nagpakasal sa pera. Siya ay isang bihag. Isang preso na nakakadena sa mga obligasyong hindi niya matatakasan. Ang galit na nararamdaman niya para kay Denzel ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na mas komplikado. Awa, pag-aalala, at isang pamilyar na sakit ng pagmamahal na akala niya ay matagal nang patay. Biglang bumukas ang pinto ng library. Mabilis na nagtago si Isoria sa mas madilim na bahagi ng pasilyo. Lumabas si Don Arturo, na galit na galit. Sumunod si Denzel, ang muka ay blangkong ngunit ang mga mata ay nagbabaga sa pinipigilang galit. Hindi sila nag-usap. Naglakad si Denzel palabas ng mansyon. Ang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Hindi na tinuloy ni Isoria ang pakikipagkita kay Carissa. Tahimik siyang lumabas ng mansyon. Ang isip ay puno ng mga bagong impormasyon na kailangan niyang pagtagpi-tagpiin. Gabi na nang mapadaan siya sa parking lot ng kanyang opisina para kunin ang naiwang laptop. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa pinakadulong bahagi, malayo sa mga ilaw. Ang sasakyan ni Denzel. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga bintana ng kotse ay nakasara, ngunit kitang-kita niya ang anino ni Denzel sa loob. Nakaupo ito sa driver's seat, hindi gumagalaw. Nakasandal ang kanyang ulo sa manibela, ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Umiiyak siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isoria ang pagguho ng lalaking minsan niyang inakalang pinakamatatag sa lahat. Ang lahat ng pader na itinayo nito ay bumagsak sa katahimikan ng gabi. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang kumatok sa bintana at sabihing na iintindihan na niya. Gusto niyang yakapin ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang kakatok. Ngunit dahan-dahan niya itong ibinaba. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang paglapit niya ngayon ay maaaring magdulot lang ng mas malaking panganib para sa kanilang dalawa. Tumalikod si Isoria at tahimik na naglakad palayo. Iniwan si Denzel sa kanyang kalungkutan. Habang nasa loob ng sariling sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kaibigan niyang chemist. Binuksan niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ang mensahe ay maikli,
ngunit nakapanlulumo. Isang pangalan ng kemikal na hindi pamilyar sa kanya, kaya't mabilis niya itong hinanap online. Ang resulta ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Aconitine, isang mabilis at nakamamatay na lason na nagdudulot ng heart failure. Madalas na napagkakamalang natural na atake sa puso. At sa ilalim nito, may isa pang pangungusap mula sa kanyang kaibigan. Sorry, Isa, pero ang substance na to hindi aksidenteng napupunta sa panyo. Ipinahid ito, sinadya. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang malamig na katotohanan ay humampas sa kanya ng buong lakas. Hindi na ito hinala, hindi na ito babala. Ito na ang ebidensya. Pinatay nila si Leviticus. At ngayon, alam na niya kung paano. Ang katotohanan ay isang lason. Kapag nalaman mo na, hindi mo na ito maibabalik pa sa pinanggalingan. Gumagapang ito sa iyong sistema, binabago ang lahat ng iyong pananaw, hanggang sa ang mundo na dati mong kilala ay maging isang lugar na puno ng panganib at kasinungalingan. Ganyan ang naramdaman ni Yai Surya. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang lason. Ang bawat anino sa paligid ay tila nagtatago ng isang banta. Hindi niya alam kung paano, ngunit naramdaman ni Carissa na may nagbago. Naramdaman niyang ang istorya. Nakaharap niya sa mga susunod na pagpupulong ay hindi na ang babaeng madaling yurakan. May talim na sa mga mata ni Isoria, isang matatag na pader na hindi na kayang tibagin ng mga simpleng pangiinsulto. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Carissa. Nagsimula ang atake hindi sa harap-harapan, kundi sa mundo kung saan pinakamabilis kumalat ang lason, ang social media. Isang umaga, gumising si Yai Soria sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Ang tunog na yon ay tila isang alarma na nagbababala ng isang paparating na sakuna. Ang mga tawag ay mula sa mga kliyente, mga kaibigan at mga empleyado. Pagbukas niya ng kanyang laptop, bumungad sa kanya ang isang artikulo mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay malaki at mapanira. Wedding planner ng bayan, inagawang groom mula sa kanyang kliyente. Sa ilalim nito ay isang luma nilang litrato ni Denzel, kuha 3 taon na, ang nakalipas sa isang beach sa Batangas, masaya at magkayakap. Pinalabas ng artikulo na kuha lang ito kamakailan. Ang kwento ay puno ng mga kasinungalingan na ginagamit ni Yai Soria ang posisyon niya para sirain ang relasyon na siya ang third party na desperada. Gumuho ang mundo ni Yisi Soria. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay dinungisan ng putik. Isa-isang nagdatingan ng mga email. Ang mga kliyenteng dati ay humahanga sa kanya ay biglang kinakansela ang kanilang mga kontrata. Ang mga sponsors ay nag-withdraw ng kanilang suporta. Ang kanyang negosyo, ang kanyang buhay ay unti-unting winawasak. Kinailangan niyang lumabas para pumunta sa opisina at harapin ang krisis. Ngunit pagbaba niya pa lang sa lobby ng kanyang kondo, sinalubong siya ng isang kumpol ng mga reporter. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga kamera ay paulit-ulit na kumikislap, nakakabulag at walang awa. Ang mga mikropono ay itinututok sa kanyang mukha na parang mga sandata. Miss Vereza, totoo po bang may relasyon kayo ni Mr. Alcaraz? Anong masasabi niyo sa paratang na sinisira niyo ang kasal ng sarili niyong kliyente? Wala ka bang hiya? Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Hindi siya makahinga. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na hinahanap ang daan palabas sa kaguluhan. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na bintana, pinapanood ni Denzel ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw sa sobrang higpit. Sa tabi niya, nakaupo si Don Arturo, nakangisi na parang isang demonyo. Tingnan mo ang ginawa mo, Denzel, sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Dahil sa katigasan ng ulo mo,
Kailangan naming gawin ito. Isang hakbang mo lang palabas ng kotse na ito para tulungan siya. At bukas, wala nang mag-aasikaso sa nanay mo sa ospital. Napapikit ng mariin si Denzel. Ang bawat sigaw ng reporter na naririnig niya ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Ang bawat kislap ng kamera na tumatama sa mukha ni Yesoria ay parang isang saksak sa kanyang puso. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang babaeng mahal niya na nilalamon ng mga buwitreng siya mismo ang nagpakawala. Nang gabing iyon, umuwi si Yesoria na basang-basa sa ulan at luha. Ang kanyang apartment ay tila naging isang kulungan. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay naubos na siya. Wala nang natira sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may napansin siyang isang maliit na paper bag na nakasabit sa doorknob ng kanyang pinto. Hindi niya ito napansin kanina dahil sa pagmamadali. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito. Sa loob ay isang maliit na palumpon ng mga bulaklak, maliliit, asul at simple. Forget-me-nots, ang paboritong bulaklak ng kanyang lola Sita. Ang bulaklak na palagi niyang dinadalhan noon. Sa puntod nito, walang nakakaalam ng bagay na yon. Maliban sa isang tao, maliban kay Denzel, walang card, walang mensahe, pero ang mga bulaklak ay sapat na. Para itong isang tahimik na bulong sa gitna ng bagyo, isang paalala na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang taong nakakaalam ng kanyang tunay na sakit at nakakaalala ng mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Hinaplos ni Yesoria ang malambot na talulot ng bulaklak. Hindi nito binura ang sakit, pero nagbigay ito ng isang sinag ng pag-asa sa madilim niyang gabi. Isang patunay na ang Denzel na minahal niya ay naroon pa rin sa isang lugar, nakakulong, nagdurusa, ngunit lumalaban sa sarili nitong paraan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-atake ni Carissa ay hindi na tungkol sa simpleng selos. Isa itong desperadong galaw ng isang taong may itinatago. At ngayon, mas lalo siyang naging determinado na alamin ang katotohanan, hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Denzel at sa hustisyang ipinagkait kay Leviticus. Ilang sandali pa, habang nakatitig siya sa mga bulaklak, ang kanyang telepono ay umilaw sa dilim. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-atubili siyang sagutin. Iniisip na baka isa na namang reporter o basher. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Ang katahimikan sa kabilang linya ay panandalian lamang. Pagkatapos ay narinig niya ang isang pamilyar na boses, ngunit ito ay garalgal, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Iha, Yesoria. Manang Sol? Gulat na tanong ni Yesoria habang mabilis siyang napatayo. Ayos lang po ba kayo? Bakit po ganyan ang boses niyo? Narinig ni Yesoria ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya, tila naghahabol ng hininga. Nalaman na niya, Iha, alam na ni Ma'am Carissa na nag-usap tayo. Nakita niya ang CCTV sa hardin. Nanlamig ang buong katawan ni Yesoria. Ano po? Nasaan po kayo, Manang? Huwag po kayong mag-alala. Pupuntahan ko po kayo. Huwag! Huwag kang pupunta dito. Mabilis na sagot ng matanda. Ang takot sa boses nito ay mas lalo pang tumindi. Nandito siya sa kwarto ko. Nagwawala siya. Sinusunog niya. Sinusunog niya ang mga natitirang gamit ni Sir Leviticus, ang lahat ng ebidensya. Iha, kailangan mong pumarito. Bilisan mo. Ang linya ay biglang naputol. Ang huling narinig ni Yesoria ay ang tunog ng isang bagay na nabasag at ang impit na sigaw ni Manang Sol bago ang linya ay tuluyang nawalan ng buhay. Nabitawan ni Yesoria ang telepono. Ito ay dumulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na walang kalatog-latog sa makapal na carpet. Ngunit para sa kanya, ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Manang Sol ay nasa panganib. At ang lahat ng ebidensya ay nagiging abo.
Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa windshield ng sasakyan ni Ye Soria. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa rumaragasang takot sa kanyang dibdib. Ang wiper ay walang tigil sa paggalaw. Pilit na nililinis ang daan, ngunit ang dilim sa labas ay tila mas makapal kaysa karaniwan. Sa di kalayuan, ang mansyon ng mga Velarde ay nakatayo na parang isang dambuhalang anino laban sa kulay abo na kalangitan. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa gate. Walang oras para mag-isip. Ang tanging gumagana sa kanya ngayon ay ang adrenaline at ang tinig ni Manang Sol na puno ng takot. Mabilis siyang bumaba. Ang lamig ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit. Ngunit hindi niya ito ininda. Tinakbo niya ang kahabaan ng pader ng mansyon hanggang sa marating ang maliit at nakatagong service gate sa likuran, ang daan na ginagamit ng mga katulong. Alam niya ito dahil minsan siyang idinaan ni Denzel dito noong sila pa. Isang sikretong daan palayo sa mapanuring mata ng lahat. Ginamit niya ang isang bato para sirain ang kinakalawang na lock at tahimik na pumasok. Ang hardin ay madilim at maputik. Sa gitna ng malakas na ulan, may naamoy si Ye Soria. Isang amoy na pamilyar at nakakatakot. Amoy ng sunog. Sinundan niya ang amoy na yon na nagdala sa kanya sa isang maliit na gusali sa likod ng mansyon, ang servants' quarters. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Manang Sol. Mula sa siwang, isang kulay kahel na liwanag. Ang paulit-ulit na sumasayaw, kasabay ng mga aninong nagagalaw sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksena ng purong kaguluhan. Ang mga gamit ni Manang Sol ay nakakalat sa sahig. Sa gitna ng kwarto, may isang malaking metal na timba kung saan nagliliyab ang isang maliit na apoy, nilalamon ang mga lumang litrato at damit. At sa isang sulok, nakita niya si Manang Sol. Nakikipag-agawan ito sa dalawang malalaking lalaki na nakaitim. Pilit nilang kinukuha mula sa matanda ang isang maliit at kinakalawang na metal na kahon. Walang pag-aalinlangan. Dumampot si Ye Soria ng isang maliit at mabigat na antigong florera sa isang mesa at ibinato ito ng buong lakas sa lalaking pinakamalapit sa kanya. Ang tunog ng pagtama ng florera sa pader sa likod ng lalaki ay malakas at basag. Sapat na para magulat ito at mapalingon sa direksyon ni Ye Soria. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. "Ano ba? Sino ka?" Ang ilang segundong pagkagambala na yon ay sapat na. Itinulak ni Manang Sol ng buong lakas ang isa pang lalaki na nawalan ng balanse at bumagsak sa isang maliit na aparador. "Iha, takbo!" Sigaw ni Manang Sol habang mahigpit na niyayakap ang metal na kahon. Hinila ni Ye Soria ang kamay ng matanda. Sabay silang tumakbo palabas sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan. Narinig nila ang mga sigaw at ang mabibigat na yabag ng mga lalaking humahabol sa kanila sa maputik na hardin. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa putik na humihila sa kanilang mga paa pababa. Ang hangin ay malamig at ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Nang malapit na sila sa service gate, naramdaman ni Ye Soria ang isang marahas na paghila sa kanyang braso. Isa sa mga humahabol ay naabutan na sila. "Hindi kayo makakatakas," sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa man nito mahigpitan ng hawak, biglang inihampas ni Manang Sol ang metal na kahon sa kamay ng lalaki. Isang malutong na tunog ng butong, tila nabali ang narinig ni Ye Soria sa gitna ng ulan, kasabay ng pagsigaw sa sakit ng lalaki. Bumitaw ito kay Ye Soria. Hindi na sila lumingon pa. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makalabas sila ng gate at marating ang sasakyan ni Ye Soria. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ang pinto. Mabilis silang pumasok sa loob. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang pader na pansamantalang naghiwalay sa kanila mula sa panganib.
Humahagok sa pagod at takot ang dalawa sa loob ng sasakyan. Ang tunog lang ng malakas na ulan na bumabagsak sa bubong ng kotse at ang kanilang sariling mabibigat na paghinga ang maririnig. Tiningnan ni Asoria si Manang Sol. Ang matanda ay basang-basa, may mga galos sa braso at nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa metal na kahon na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Salamat po sa Diyos at ligtas tayo, Manang, sabi ni Asoria habang kinukuha ang isang tuwalya mula sa backseat para ibalot sa matanda. Hinawakan ni Manang Sol ang pisngi ni Asoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may determinasyon. Palaging gustong protektahan ka ni Sir Leviticus, iha. Ayaw niyang masaktan ka. Huwag mong hayaang mawalan ng saysay ang pagkamatay niya. Tumango si Asoria. Ang sarili niyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Pinatakbo niya ang makina ng sasakyan at mabilis na umalis sa lugar na yon. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, sa apartment ni Asoria, at matapos pa inumin ng mainit na tsaa si Manang Sol, inilapag ng matanda ang metal na kahon sa mesa. May kalansing ang bakal nang dumapo ito sa kahoy. Iyan ang huling habilin ni Sir Levi sa akin, sabi ni Manang Sol. Ang boses ay nanginginig pa rin. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko lang ito sa taong pinagkakatiwalaan niya. At alam kong ikaw ang tinutukoy niya. Nanginginig ang mga kamay ni Asoria habang binubuksan ang maliit na kandado ng kahon. Sa loob, wala itong lamang alahas o pera. Isang bagay lang ang naroon, nakabalot sa isang lumang panyo. Isang maliit na USB flash drive, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Asoria na tila dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri ay malamig at manhid. Isinaksak niya ang USB sa port. Nagbukas ang isang folder na may iisang file, isang audio recording. Pinindot niya ang play. Sa simula, tanging mahinang ingay lang ang maririnig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Ang boses ni Carissa, malamig at walang emosyon. Alam mo, Kuya Levi, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Sumunod ang hirap na paghinga ni Leviticus. Anong ginagawa mo, Carissa? Bakit hindi ako makahinga? Isang mahinang tawa ang narinig mula kay Carissa. Isang tawa na nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Asoria. Simple lang. Kung hindi ka mamamatay, hindi mapupunta sa akin si Denzel. At kung hindi siya mapupunta sa akin, sisirain ko siya. Sisirain ko kayong lahat. Ang huling narinig sa recording ay ang mahinang pag-ubo ni Leviticus, ang pagmamakaawa na hindi na kayang isatinig. Hanggang sa unti-unti itong napalitan ng isang nakakabiingging katahimikan. Napatakip ng bibig si Asoria upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang katotohanan ay hindi na isang lason. Isa na itong punyal na diretsong tumarak at umikot sa kanyang puso. Ang katahimikan na naiwan ng audio recording ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikan na puno ng huling hininga ng isang namatay at ng malamig na tagumpay ng isang mamamatay tao. Nakaupo si Asoria sa sahig. Ang laptop ay nasa kanyang harapan. Ang mga mata niya ay nakapako sa sound wave na ngayon ay isa ng patag na linya. Sa tabi niya, si Manang Sol ay tahimik na umiiyak. Ang mga hikbi nito ay tila mga alon na humahampas sa pader ng nasirang pagkatao ni Asoria. Nanginginig ang kanyang kamay nang muli niyang pinindot ang play button. Kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang malunod sa lason para maintindihan ang buong katotohanan. Nagpatuloy ang recording. Pagkatapos ng nakabibinging katahimikan ng pagkamatay ni Leviticus, narinig niya ang mga yabag at ang mahinang pagbukas ng pinto. Ang boses ni Denzel ang sumunod, puno ng pag-aalala. Kuya Levi, anong nangyari sa'yo?
Isang sandali ng kaguluhan ang narinig, ang tunog ng mga bagay na nagagalaw. Pagkatapos ay muling nagsalita si Carissa. Ang boses ay kalmado na parang demonyo. Wala na siya, Denzel. At kung ayaw mong sumunod sa kanya, at kung ayaw mong masira ang buhay ng babaeng pinakamamahal mo, makinig ka sa akin. Ang sumunod na mga salita ay ang siyang tuluyang dumurog sa natitirang lakas ni Yai Soria. Narinig niya ang bawat detalye ng blackmail, ang banta ni Carissa na ipapalabas nitong si Yai Soria ang nagbigay ng lason kay Leviticus dahil sa selos. Ang banta na ititigil nito ang lahat ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng nanay ni Denzel na may malubhang karamdaman. At ang huling kondisyon, ang pinakamasakit sa lahat. Hiwalayan mo siya. Ngayon din, walang paliwanag. Hayaan mong isipin niyang isa kang duwag at mukhang pera. Hayaan mong kamuhian ka niya. Dahil kung mananatili ka sa tabi niya, Denzel, sisirain ko siya sa paraang hindi mo kailanman maiisip. Ipakakasal ka sa akin at sa buong buhay mo. Magiging aso kitang susunod sa lahat ng gusto ko. Iyan ang kabayaran para sa kaligtasan ni Yai Soria at ng nanay mo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, narinig ni Yai Soria ang isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tunog ng isang lalaking humahagulhol sa pagkatalo. Ang tunog ng pagguho ng kaluluwa ni Denzel. Natapos ang recording. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Yai Soria ang mga luha. Bumuhos ito mula sa kanyang mga mata na parang isang sirang dam. Ngunit hindi na ito luha ng galit o takot. Ito ay luha ng matinding pagsisisi at awa. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, kinamuhian niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Sinumpa niya ang pangalan nito habang ang lalaki ay tahimik na pinapasa ng krus para sa kanya. Inakala niyang isa itong traidor, ngunit ang totoo, isa pala itong martir na nakasuot ng maskara ng kasamaan. Ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya, ang bawat mapanghusgang tingin na ipinukol niya, lahat ay bumalik sa kanya na parang mga sampal. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kalungkutan sa mga mata nito, ang pag-iwas, ang mga salitang kaunting tiis na lang. Nagtitiis ito. At ang pagtitiis na yon ay para sa kanya. Kinailangan niyang makita si Denzel, hindi para sumbatan, kundi para humingi ng tawad. Kinabukasan, nagpapadala siya ng isang maikling mensahe sa isang lumang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Umaasang hindi pa ito pinalitan ni Denzel. Sa dati nating tagpuan, 7:00 ng gabi, maghihintay ako. Ang dati nilang tagpuan ay isang maliit at halos nakalimutan ng parke sa tabi ng Ilog Pasig. Doon sila unang nag-date sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pagdating ni Yai Soria, naroon na si Denzel, nakatayo sa ilalim ng puno, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa maruming tubig ng ilog. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding lungkot para sa kanilang dalawa. Para sa mga taon na ninakaw sa kanila. Naramdaman ni Denzel ang kanyang presensya at dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay walang buhay. Inaasahan nito ang galit, ang mga tanong, ang mga sumbat. Ngunit katahimikan lang ang ibinigay ni Soria. Tinitigan niya ito, hindi na bilang ang lalaking nanakit sa kanya, kundi bilang isang kapwa bilanggo ng mapait na tadhana. Napansin niya ang gusot sa kwelyo ng polo nito at ang pagkakatabingi ng kanyang kurbata. Lumapit si Soria, isang hakbang na nagpabigla kay Denzel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, hindi para manakit, kundi para ayusin ang kurbata nito. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni Denzel sa ilalim ng kanyang mga daliri. Nanigas si Denzel sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa ginagawa ni Yai Soria. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Yai Soria ay muling yumakap sa kanya. Ginigising ang lahat ng alaala na pilit niyang ibinabaon.
Habang inaayos ni Isoria ang kurbata, tumingala siya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, ng awa, ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Denzel. "Napagod ka na siguro," bulong ni Isoria. Ang mga salitang yun ay simple, ngunit tumagos ito sa lahat ng pader na itinayo ni Denzel sa paligid ng kanyang puso. Sa isang iglap, nakita ni Isoria ang pagbasag ng maskara ni Denzel. Ang mga mata nito ay namuo sa luha. Ang matatag niyang anyo ay gumuhos sa harap ng isang simpleng gesto ng kabaitan mula sa babaeng akala niya ay habambuhay ng galit sa kanya. Akmang hahawakan ni Denzel ang kamay ni Isoria na nakahawak pa rin sa kanyang dibdib. Akmang may sasabihin siya, marahil ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim, ngunit isang boses ang pumunit sa kanilang sandali. "Ang ganda naman ng eksenang yan. Mukhang kailangan ko na talagang bilisan ang kasal." Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa ilalim ng anino ng isang poste ng ilaw, nakatayo si Carissa. Hindi ito galit, hindi ito nagseselos. Ang nakarehistro sa kanyang muka ay isang malamig at kalkuladong nangiti. Isang nangiti ng isang manlalaro ng chess na kakasabi lang ng checkmate. Ang ngiti ni Carissa ay tila isang matalim na balaraw na binalutan ng seda. Walang galit sa kanyang mukha, walang selos na makikita sa kanyang mga mata. Tanging isang uri ng maligamgam na tagumpay ang naroon. Isang tagumpay na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, pinapanood ang pagkabigla sa mga mukha ni Isoria at Denzel. "Walang saysay ang pagtatago niyo," kalmadong wika ni Carissa. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila nagdaragdag ng presyon sa paligid. "Akala niyo ba hindi ko kayo nakikita? Palagi akong nakatingin sa bawat galaw niyo." Si Denzel ay mabilis na humakbang sa harapan ni Isoria, tila isang pader na humaharang sa paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Wala kang karapatang." "Wala akong karapatan?" Umismid si Carissa. Walang anumang bakas ng takot. "May karapatan ako sa lahat. Dahil sa akin, buhay pa ang nanay mo, Denzel. At dahil sa akin, hindi pa nakakulong si Isoria." Nilingon ni Carissa si Isoria. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. "Nalaman ko na ang tungkol sa panyo ni Leviticus. Ang maliit mong detective work. Talaga bang gusto mong maglaro ng ganito?" Ang puso ni Isoria ay dumagundong sa kanyang dibdib. Paano niya nalaman? Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pinipigilang takot at galit. Ngumisi si Carissa. "Nag-iisip ka kung paano ko nalaman, di ba? I have eyes everywhere, Isoria. Sa bawat kanto, sa bawat tao. At ngayon, na alam kong may hawak kang ebidensya, mas lalo tayong magkakatuwaan." Kinuha ni Carissa ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ang screen kay Isoria. Isang video. Sa video na yon, nakita ni Isoria ang kanyang sarili o isang bersyon niya na itinutulak si Leviticus mula sa isang hagdanan. Ang video ay malabo. Tila kuha mula sa malayo, ngunit ang mukha ay kanya. Ang pangyayari ay malinaw. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Isoria. Hindi ito totoo. Isa itong manipulasyon. Isang kasinungalingan. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? "This is fake, Carissa!" Halos sigaw ni Isoria. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Fake?" Tumaas ang isang kilay ni Carissa. Ang kanyang nangiti ay mas lalong lumalim. "Sa tingin mo ba, may maniniwala sa'yo?" Isang desperadang wedding planner na umagaw sa fiancé ng kliyente niya na ngayon ay iniimbento ang isang kwento ng pagpatay para lang sirain ang kasal o sa akin? Ang inosenteng bride, anak ng isang maimpluwensyang pamilya na nakita ang ex-fiancé niya
at ang best friend niyang pumapatay sa kapatid ng lalaking mamahalin niya. Lumapit pa si Carissa. Ang kanyang boses ay naging parang bulong, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Hysoria. May koneksyon ako sa media. Kaya kong ibalik ang lahat ng putik na inihagis mo sa akin doble. At ang video na ito, bukas na bukas, nasa lahat ng news outlets na ito. Ang buong mundo ay maniniwala na ikaw ang pumutol sa huling hininga ng kapatid ni Denzel. Sumakit ang ulo ni Hysoria. Napakasalimuot ng pagiging tuso ni Carissa. Hindi ito direktang sumasagot. Hindi ito nagpapaliwanag. Ito ay nagbabanta sa pinakamadilim na paraan. Makinig ka, Hysoria. Patuloy ni Carissa. Ang kasal ko sa kanya ay mangyayari bukas. Tuloy. Kung susubukan mong guluhin ang video na ito ay lalabas, hindi ka lang masisira, makukulong ka. At ang manangsol mo? Baka may mangyari sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Biglang hinawakan ni Denzel ang balikat ni Hysoria. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila nagbabala sa kanya na huwag nang gumalaw pa. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Ang desisyon ay nasa iyo, Hysoria. Pagtatapos ni Carissa, ang kanyang nangiti ay hindi kailanman nawala sa kanyang mga labi. Magpakabayani ka o magpakatatag. Pero kapag pinili mo ang una, huwag kang umasang may matitira pa sa'yo. Pagkatapos ay tumalikod si Carissa at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila nagtatampisaw sa kanilang mga durog na pag-asa. Naiwan sina Hysoria at Denzel sa gitna ng katahimikan ng parke. Ang lamig ng hangin ay tila bumalot sa kanila. Pinipilit silang manatili sa kanilang kinatatayuan. Ang mga banta ni Carissa ay tila nag-iwan ng matalim na amoy ng takot sa hangin. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Hysoria. Isang galit na hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Leviticus, para kay Manang Sol, at para kay Denzel na pinaglalaruan ng ganito. Hindi na niya kayang baliwalain ang lahat. Hindi na niya kayang manahimik. Kinailangan niyang gumawa ng desisyon. Hindi ito tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang kasal na ito, hindi ito magiging simula ng bagong buhay para kina Denzel at Carissa. Ito ang magiging simula ng pagguho ng imperyo ng kasinungalingan ng mga Velarde. Pag-uwi ni Hysoria, ang kanyang apartment ay tila isang santuwaryo sa gitna ng kaguluhan. Nagpalit siya ng damit. Ang kanyang isip ay nananatiling matatag. Kumuha siya ng isang maliit na kandila at maingat na inilapag ito sa harap ng 2 litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ng kanyang lola Sita at ang litrato ni Leviticus na binigyan siya ni Manang Sol. Dahan-dahan niyang inilapit ang apoy ng posporo sa mitya ng kandila. Ang liwanag nito ay sumayaw sa madilim na silid, tila isang pangako. Lola! Bulong ni Hysoria. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Sinabi niyo po sa akin na ang katotohanan ang laging nagtatagumpay. Sana po, gabayan niyo ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato ni Leviticus. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kuya Levi, ipinangako ko na hindi mawawalan ng saysay ang pagkamatay mo. Haharapin ko sila. Haharapin ko ang kasinungalingan. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako mananahimik. Kinabukasan, ang araw ng kasal ay dumating na. Ang kalangitan ay malinaw. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Tila walang anumang anino ng trahedya sa ilalim nito. Nagbihis si Hysoria ng kanyang uniforme. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang bulsa, hindi lamang ang kape at checklist ang naroon. Doon, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB flash drive, ang naglalaman ng katotohanan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay kumikinang sa karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas at kristal na nagbibigay ng matinding liwanag.
Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa lipunan, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan, nagpapalitan ng mga ngiti at pagbati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kislap at ganda, para kay Yaisorya, ang buong selebrasyon ay tila isang malaking, marangyang libingan. Ang libingan ng katotohanan. Siya ang master ng seremonya, ang conductor ng symphony ng kasal na ito. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga galaw ay propesyonal, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng digmaan. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang microphone at sa kanyang bulsa, ang USB drive, ay tila isang mabigat na sikreto na anumang oras ay handa ng sumabog. Tumingin siya sa altar. Naroon si Carissa, nakasuot ng isang napakagandang wedding gown, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa ilalim ng belo, alam ni Yaisorya na nagtatago ang mukha ng isang demonyo. Ang ngiti ni Carissa ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata, na nananatiling matalim at mayayabang. Sa tabi ni Carissa, nakatayo si Denzel. Payat pa rin siya, at ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at malungkot. Ang kanyang taksido ay umaayon sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng kaligayahan. Para siyang isang preso na nakatayo sa kanyang sariling paglilitis, naghihintay ng hatol. Ang bawat kilos niya ay mabigat, tila may invisible na tanikala na nakagapos sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Naglakad si Yaisorya papunta sa stage. Ang oras ay unti-unting lumilipas. Ang bawat paglipas ng minuto ay tila naglalapit sa kanila sa bingit ng isang malaking pagbabago. Dumating na ang bahagi ng seremonya kung saan ipapalabas ang video journey of love ng mag-asawa, ang mga litrato at video na nagkukwento ng kanilang pagmamahalan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng plano ni Yaisorya. Ibinaba ni Yaisorya ang kanyang paningin sa isang technical staff sa gilid ng stage. Si Jay, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at audio-visual expert. Tiningnan niya si Jay at nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na tango ang ibinigay ni Jay. Handa na siya. Ang USB drive ni Yaisorya ay nasa kanya na. Ngayon po, ating tunghayan ang makulay na paglalakbay ng pag-ibig ni Carissa at Denzel na nagpatunay na ang pag-ibig ay tunay at walang hanggan. Wika ni Yaisorya sa microphone, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. Isang sulyap ang ibinigay niya kay Carissa na nakangiti ng matamis sa mga bisita. Tumingin si Denzel kay Yaisorya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya sa loob ng isang napakahabang segundo. Sa loob ng titig na yon, nakita ni Yaisorya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa awa o pagsisisi. Nakita niya ang pagmamahal na pilit nitong ibinabaon sa loob ng maraming taon. Huminga ng malalim si Denzel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Tila may nais sabihin. Hindi ito narinig ni Yaisorya. Walang tunog na lumabas. Ngunit sa mga mata nito, sa desperasyon ng kanyang titig, parang narinig ni Yaisorya ang isang pabulong na panata. Mahal kita. Hindi ito isang pagpapahayag ng pag-ibig. Ito ay isang paalam. Isang pagpapakabayani na inihahanda ang sarili para sa anumang mangyari. Nagdilim ang malaking screen sa likod ng altar. Hinintay ng lahat ang simula ng love story ni Carissa at Denzel. Ang katahimikan ay bumalot sa buong ballroom. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay hindi litrato ni Carissa at Denzel ang lumabas sa screen. Sa halip, ang malaking screen ay biglang lumiwanag sa isang nakakabiglang imahe. Isang maputlang mukha, ang mga mata ay nakadilat, ngunit walang buhay. Ang bibig ay nakanganga na tila naghahabol ng hininga. Ang litrato ni Leviticus habang naghihingalo. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga ngiti sa mga labi ng mga bisita ay unti-unting nawala. Ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Ang imahe ni Leviticus na naghihingalo sa malaking screen
ay nanatiling nakapako sa paningin ng lahat. Tila isang sumpa na bumabalot sa buong ballroom. Ang katahimikan ay tila isang pader na bumabagsak at sa bawat segundo, nararamdaman ni Yay Soria ang bigat ng pagkabigla ng mga bisita. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat, tila mga apoy na unti-unting lumiliyab sa paligid. Ano yan? Namatay si Leviticus dahil dyan. Kasinungalingan yan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Carissa sa buong ballroom. Hindi na ito ang kanyang matamis na tinig, kundi isang matinis na sigaw na puno ng galit at takot. Ang kanyang mukha, na kanina ay perpekto sa ilalim ng belo, ay ngayon ay lukot na sa matinding pagkabalisa. Fake! Pekeng-peke yan! Sigaw ni Carissa habang humahakbang siya. Nang mabilis patungo sa stage, ang kanyang gown ay halos sumayad sa mga upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, diretsong nakatingin kay Yay Soria na nakatayo sa tabi ng technician na si Jay. Pinaglaruan na naman kayo ng babaeng yan. Desperada siyang sirain ang kasal namin. Akmang aabutin ni Carissa ang mikropono upang patayin ang audio, ngunit mabilis na hinarang ni Yay Soria ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sagupaan ng katotohanan at kasinungalingan. Ngunit bago pa man magtulakan sina Yay Soria at Carissa, isang malakas na hakbang ang malingaw-ngaw sa stage. Humakbang si Denzel. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Tumayo siya sa pagitan ni Yay Soria at Carissa. Hindi na ito ang Denzel na sunod-sunuran. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Nagulat si Carissa. Hon, anong ginagawa mo? Ngunit hindi tiningnan ni Denzel si Carissa. Sa halip, marahan niyang itinulak ang kamay ni Carissa palayo sa mikropono at inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Yay Soria at ng nagngangalit na babae. Isang proteksyon, isang pader. Tama na, Carissa. Mariing wika ni Denzel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tapos na ang lahat. Ang laro mo, tapos na. Niyukom ni Carissa ang kanyang mga kamay. Anong pinagsasasabi mo, Denzel? Kinakasuhan ko siya. Sinisira niya ang kasal natin. Wala nang kasal, Carissa. Malamig na tugon ni Denzel. Pagkatapos, nilingon niya si Jay. Play the audio. Lalo pang nagulat ang mga bisita. Hindi pa pala tapos ang video. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang boses ni Carissa mula sa recording. Kalmado at nakakatakot. Nagpapaliwanag kung paano niya nilason si Leviticus at ginamit si Yay Soria para manipulahin si Denzel. Ang boses na yon, na dati ay puno ng pagmamayabang at pananakot, ay ngayon ay isang hatol na umalingaw-ngaw sa tenga ng lahat. Ang mukha ni Carissa ay namutla. Nawala ang kanyang maskara. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong galit. Huwag! Patayin mo yan! Denzel, huwag! Lumiwanag ang malaking screen sa likod ng altar sa audio recording na binigay ni Yay Soria. Sa loob ng recording na yon, naririnig ang lahat ng katotohanan. Ang pagtatangkang ipapako sa krus si Yay Soria. Ang pagbabanta sa nanay ni Denzel. At ang pagpatay kay Leviticus. Ang mga bulong sa ballroom ay naging mga sigawan ng galit at pagkabigla. Ang mga pamilya ng Velarde at Alcaraz ay parehong nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkadismaya at kahihiyan. Tuluyang nawalan ng kontrol si Carissa. Umalingaw-ngaw ang kanyang matinis na sigaw sa buong bulwagan. Dumampot siya ng isang mamahaling florera mula sa flower arrangement sa gilid ng stage at itinapon ito kay Yay Soria, na nakatayo sa likuran ni Denzel. Ngunit bago pa man tumama ang florera, mabilis na hinarangan ni Denzel si Yay Soria gamit ang kanyang katawan. Tumama ang florera sa kanyang balikat, lumikha ng isang malakas na tunog, at nagkalat ang mga bubog sa sahig. Ngunit hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang posisyon, pinoprotektahan si Yay Soria. Denzel! Gulat na sigaw ni Yay Soria, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng ballroom ay biglang bumukas.
Pumasok ang mga pulis, nakasuot ng kanilang uniforme at mabilis na naglakad patungo sa stage. Carissa Velarde, you are under arrest for the murder of Leviticus Alcaraz and for attempted assault, mariing sabi ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Carissa. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong takot. Ano? Hindi. Hindi ako. Ang babaeng yan. Siya. Itinuro niya si Isoria. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ngunit walang nakinig. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa ballroom. May mga bisita na nagtakbuhan palabas. Ang mga magulang ni Carissa ay lumapit. Namumutla. At pilit na kinakausap ang mga pulis. Sinubukan ni Carissa na tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng dalawang pulis. Habang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay, tumingin siya kay Yesoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na manhid at baluktot. May tanghomnay, Yesoria, sabi ni Carissa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Pero huwag kang umasa na magiging masaya kayo. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Pagkatapos ay hinila siya ng mga pulis palabas ng stage, palayo sa mga naguguluhang bisita at sa mga kislap ng kamera. Naiwan si Yai Soria sa stage sa tabi ni Denzel. Ang kanyang balikat ay nakasugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Yai Soria. Puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Yai Soria ang kanyang balikat. Ayos ka lang ba, Denzel? Umiling si Denzel. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Ngunit hindi dahil sa sugat. Tumingin siya kay Isoria at sa mga mata niya, nakita ni Isoria ang isang dagat ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Isoria, pabulong na sabi ni Denzel. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Ang ballroom ay puno ng gulo, ngunit para kay Isoria, tila sila lang ang dalawa sa mundong iyon. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya, ng pag-unawa, ng pagmamahal. Dahan-dahan, itinaas ni Isoria ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Denzel. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa. Hindi ka dapat humihingi ng tawad, Denzel, pabulong na sabi ni Isoria. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagpatawad sa akin sa loob ng 3 taon. Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, isang lalaki ang mabilis na umakyat sa stage. Si Don Arturo Velarde. Galit na galit ang mukha nito. Kayong dalawa. Sinira niyo ang pamilya ko. Sigaw ni Don Arturo. Ang kanyang mata ay nakatuon kay Yesoria. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Yesoria ng buong lakas. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, muling humakbang si Denzel. Hindi niya ito hinarangan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Don Arturo. Hindi na, Don Arturo, mariing sabi ni Denzel. Hindi na kami kailanman magiging instrumento ng kasinungalingan niyo. Ang malakas na pagkuha ng kamay ni Denzel sa kamay ni Don Arturo ay naging isang pahiwatig. Isang pahiwatig na ang laro ay tapos na ang panahon ng pagdurusa ay natapos na. Ang malakas na bagyo ng katotohanan ay lumipas na. Naiwan ang tanawin ng pagkawasak at ang simoy ng hangin na may dalang matinding kalungkutan. Matapos ang kaguluhan sa ballroom, tuluyan nang nagulantang ang buong Maynila sa rebelasyon. Ang pangalan ng mga Velarde, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay ngayon ay balot ng iskandalo. Si Carissa Velarde ay nahaharap sa matinding kaso at ang kanyang pamilya ay unti-unting nawawalan ng impluensya. Si Denzel ay dumaan sa matinding investigasyon. Ang kanyang pananahimik sa loob ng 3 taon ay kinwestiyon, ngunit sa tulong ng mga abogado at ang kompletong ebidensya mula sa USB drive, naipaliwanag niya ang kanyang kalagayan bilang isang biktima ng pangingikil at pagbabanta. Bagaman malaya na siya sa pisikal na tanikala, ang sugat sa kanyang kaluluwa ay malalim.
Sa mga sumunod na araw, hindi nagkita sina Yai Soria at Denzel. Hindi pa nila kaya. Ang mga sugat ay sariwa pa at ang mga alaala ay masakit pa. Kailangan muna nilang pagalingin ang kanilang sarili ng mag-isa sa katahimikan ng kanilang sariling mundo. Ang mundo ni Yai Soria, na dati ay puno ng galit at pagtatago, ay unti-unting nililinis ng pag-unawa at awa. Ang mundo ni Denzel, na nabalot ng pagkakasala at pagpapakasakit, ay nagsisimulang makakita ng liwanag. Isang hapon, nakatanggap si Yai Soria ng isang mensahe mula kay Denzel. Isang simpleng text. Sa Pampanga, sa beach, kung gusto mo. Ang Pampanga, ang lugar kung saan sila nagbakasyon bilang magkasintahan noon bago magsimula ang lahat ng bangungot. Ang lugar kung saan ang dagat ay tahimik at ang hangin ay malambing. Hindi na nagdalawang isip si Soria. Alam niyang kailangan niya ito. Pagdating niya sa tagpuan, isang maliit at liblib na beach resort na halos walang tao, nakita niya si Denzel. Nakaupo ito sa buhangin, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa papalubog na araw. Payat pa rin siya. Ngunit ang kanyang mga balikat ay hindi na tila pasan ang daigdig. Mayroong isang uri ng kapayapaan sa kanyang anyo na matagal nang nawala. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang salita. Walang pangangailangan para sa kahit anong paliwanag. Ang kanilang mga puso ay nagsasabi na ng lahat. Umupo si Soria sa tabi niya at magkatabi silang pinanood ang paglubog ng araw. Ang tunog ng maliliit na alon na humahampas sa dalampasigan ay ang tanging nagbibigay ng pamilyar na himig. Ang hangin ay malambing na humahaplos sa kanilang balat, tila isang pangako ng paggaling. Matagal. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Denzel, ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng matinding pagod. Ang dami kong sinayang na taon, ang dami kong sinayang sa atin. Umiling si Soria. Hindi ikaw ang sumayang. Sila. At sa bawat araw na inakala kong kinasusuklaman kita, mas lalo pala kitang minamahal. Hindi niya ito tiningnan. Naramdaman niya ang pagkilos ni Denzel sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Denzel. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit, Yai Soria. Patuloy ni Denzel. Ang kanyang boses ay tila may kirot. Basag na ako. Hindi na ako ang Denzel na minahal mo. Puno ako ng mga pagkakamali at ng galit sa sarili ko. Pareho lang tayo, Denzel. Sagot ni Yai Soria. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na dagat. Basag din ako. Pero ang basag na salamin, kapag pinagtagpi-tagpi, mas lalong nagiging matibay. Hindi ko kailangan ang Denzel ng nakaraan. Ang kailangan ko ay ang Denzel na may sapat na lakas para bumangon ulit. Kasama ko. Naramdaman niya ang paghawak ni Denzel sa kanyang kamay. Hindi ito mahigpit, kundi malumanay. Tila nagtatanong kung karapat-dapat pa ba ito. Marahan niyang ginantihan ang hawak. Kinuha ni Denzel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa palad ni Yai Soria. Ang lumang fountain pen, ang paborito ni Yai Soria, na inakala niyang nawala na matagal na. Ang bagay na ibinigay sa kanya ni Denzel noong kanilang unang anibersaryo. Ang bagay na pinaghawakan niya nang mahigpit sa unang araw ng bangungot. Pinagtago ko yan, sabi ni Denzel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tuwing nakikita ko, naiisip ko kung gaano ako kaduwag, kung gaano ko sinira ang lahat ng pangarap mo. Kinuha ni Yai Soria ang fountain pen. Ang pamilyar na bigat nito sa kanyang kamay ay nagdala ng halo-halong emosyon. Ang sakit ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap. Ang sabi mo dati, ito ang gagamitin ko para isulat ang pinakamagandang kwento ng buhay ko. Sabi ni Soria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tiningnan ni Denzel ang kanyang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Puno na siguro ng itim na tinta ng kalungkutan ng kwento mo dahil sa akin. Umiling si Soria. Hindi. Ngayon, sisimulan ko ulit.
pero kailangan ng bawat kwento ng matibay na panimula. Isang pahina na malinis, isang pangalan na karapat-dapat isulat. Kinuha ni Denzel ang kanyang kamay at dahan-dahang inilagay ang fountain pen sa kanyang palad. Sige, isulat mo na ang kwento mo. Kapag handa ka nang isulat ang pangalan ko dyan, Isoria, maghihintay ako. Bago pa man siya makasagot, tumayo si Denzel. Handa na siyang umalis, handa na siyang lumayo, at bigyan si Isoria ng espasyo. Nilingon niya si Isoria at sa mga mata niya, nakita ni Isoria ang isang tanong. Isang tanong na matagal na nilang kinikim-kim. Nang tumalikod si Denzel at nagsimulang lumayo, binuksan ni Isoria ang takip ng fountain pen. Ang lumang tinta ay nanatili pa rin sa loob. Kulay asul, tila mga alaala. Ngunit may isang maliit na papel na nakita niya sa loob ng takip, nakabalot ng napakaliit. Hinila niya ito palabas. Isang lumang sulat kamay, tila isinulat ng nagmamadali, ngunit may matinding emosyon. Will you marry me? Hindi ito isinulat sa kasalukuyan. Isinulat ito 3 taon na ang nakalipas. Ang araw bago siya iwanan ni Denzel, naiwan si Isoria na nakaupo sa buhangin. Hawak ang lumang sulat, habang unti-unting lumalayo si Denzel sa dilim ng paglubog ng araw. Hindi niya alam kung ano ang susunod na kabanata. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang pen at ang pangako ng isang sinimulang kwento. 2 taon ang lumipas. Ang sariwang hangin sa liblib na sementeryo ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at ng mga bulaklak. Nakatayo si Isoria sa harap ng lapida ng kanyang lola Sita, katabi ang lapida ni Leviticus Alcaraz. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa bato, tila mga bantay ng nakaraang pait at ng bagong simula. Hindi na siya ang Isoria na nagtatago sa likod ng sakit. Ang kanyang mga mata ay naglalaman na ng lalim ng pag-unawa at ang ningning ng pag-asa. Sa 2 taon na lumipas, hindi lang ang kanyang negosyo ang muling umusbong. Umusbong din ang kanyang puso. Ang kaso ni Carissa Velarde ay natapos na. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang gumapi sa kanya. Ang pamilya Velarde ay gumuho, ang kanilang imperyo ay nawasak, at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Natapos ang kanilang hiya sa pinakamasakit na paraan. Si Manang Sol ay nagkaroon ng sarili niyang maliit na tindahan ng sari-sari sa probinsya. Tinulungan ni Isoria na makabangon. Regular silang nagkikita at sa bawat pagbisita, nagkukwentuhan sila ng mga bagong pag-asa. Samantala, si Isoria, kasama ang kanyang team, ay nagtatag ng isang scholarship foundation sa pangalan ni Leviticus Alcaraz. Ito ay para sa mga estudyanteng nangangarap na maging abogado upang ipaglaban ang katotohanan at hustisya. Tulad ng pinangarap ni Leviticus, ito ang kanilang paraan upang panatilihing buhay ang kanyang alaala, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inspirasyon. Naramdaman ni Isoria ang mga yabag na lumalapit sa kanyang likuran. Alam na niya kung sino yon. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ng simoy ng dagat ay yumakap sa kanya. Si Denzel. Ngayon, isa na siyang ganap na abogado, sumusunod sa mga yapak ng kanyang kapatid. Hindi na siya isang bilanggo ng takot at obligasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi puno ng matinding pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang mga balikat ay matatag, handang pasanin ang anumang hamon. Tumayo si Isoria at dahan-dahang humarap sa kanya. Isa, malumanay na sambit ni Denzel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang kinimkim. Hindi na sila nagmadali. Sa loob ng 2 taon, hinayaan nilang pagalingin ang kanilang mga sarili. Ang pagpapatawad ay hindi ibinigay ng madali, kundi dumaan sa proseso ng pag-unawa, ng sakit, at ng muling pagtitiwala. Pinatawad ni Isoria si Denzel, hindi dahil sa kinailangan, kundi dahil naunawaan niya ang lalim ng pagpapakasakit nito. Pinatawad din ni Denzel ang kanyang sarili.
At sa wakas, ay natagpuan ang kapayapaan. Huminga ng malalim si Asoria. Hindi naging madali. Hindi tayo dumaan sa isang perpektong fairy tale. Ngumiti si Denzel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Pero nandito na tayo, Isa. Mas matatag, mas may alam, mas malalim ang pagmamahal. Inabot ni Denzel ang kanyang kamay. Hindi na ito nanginginig. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Inilapag ni Yusoria ang fountain pen sa palad niya. Ang sabi mo noon, isusulat ko ang kwento ko. At kapag handa na ako, isusulat ko ang pangalan mo. Kinuha ni Denzel ang pen at marahan itong isinara. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Yusoria. Mahigpit at ang kanilang mga daliri ay nagsalubong. Ang kwento natin, Isa, sabi ni Denzel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na asul na kalangitan. Hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Nagsimula silang maglakad. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Sa ilalim ng mga matatayog na puno na may dalang simoy ng hangin, hindi na sila naghahanap ng perpekto. Sapat na ang kanilang natagpuan, ang kapayapaan ng isang pusong pinatawad, ang kaligayahan ng isang pag-ibig na nagamot, at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng sakit, kundi sa tapang na harapin ito, pagalingin, at muling bumangon ng magkasama. Ito ang aral na iniwan ng Ang Lihim sa Likod ng Belo.